May maganda bang mangyayari sa paghihiganti? Yan ang tanong ko sa aking sarili sa tuwing makakaranas ako ng pang-aapi. Hindi ko matanggap na basta-basta ko na lamang tatanggapin ang mga masasakit na ginagawa nila sa akin. Hindi ko nahihintayin pa na sila ay makarma dahil ako na mismo ang magbibigay ng karma sa kanila. Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong ibahagi sa inyo ang aking kwento pero sa huli, naisip ko rin na dapat kong ilabas ang anumang galit, sama ng loob at pighati na matagal nang nakakubli sa aking puso. Dear Papa Dudut, ligaya na lamang ang itawag mo sa akin. Ligaya dahil isa akong babaeng isinilang yata sa mundo upang magbigay ng kaligayahan o aliw sa mga kalalakihan kapalit ng pera. Bata pa lamang ako ay sinira na ang buhay ko. Sa gulang na 6 ay ginahasa ako ng aking amang lasinggero at naging sex slave ng mahigit sa 6 na taon. Hindi naglaon ay nahuli at nabilanggo ang aking ama sa mga kahayupang ginawa niya sa akin. Doon ay napunta naman ako sa pangangalaga ng aking tiyuhin. Na katulad ng aking ama ay wala ring awa na ginahasa ako. Ngunit hindi katulad ng ama ko na nabilanggo. Hindi ko nakamit ang hustisya sa pambababoy sa akin ng aking tiyuhin. Dahil sa maaga kong napariwara dahil sa 2 kong kadugo ay naging babaeng bayarin ako sa gulang na 15. Nung una nasusuka ako sa aking trabaho bilang prostitute. Pero hindi naglaon ay nasanay na rin po ako. Hinayaan kong babuyin ako ng mga lalaki alang-alang sa pera sa kada gabi at humigit kumulang sa 10 lalaki na gumagamit sa aking pagkababae. Hindi naglaon ay pinasok ko na rin ang pagiging torera kung saan ay kumikita ako ng doble sa kinikita ko sa pagiging prostitute. Sa trabaho kong ito nakilala ko naman si Philip. Hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita at pagsisiping dahil sa mga katangian niyang nagpakuha sa loob ko. Mabola at malakas ang karisma ni Philip, Papa Dudut. Bukod sa magaling siya sa kama, sa kabilang banda naman dahil sa masarap akong magmahal, ay nakahiligan ako ni Philip. Hindi lang 1, 2 kundi maraming beses kaming naglaro sa apoy. Hanggang sa hindi namin namamalayan ay unti-unti nang nahuhulog ang aming damdamin sa isa't isa. Kinalaunan ay nagtapat ng pag-ibig sa akin si Philip at ganon din ako sa kanya. Pagkatapos ay nag-live-in kami. Binago niya ang buhay ko, Papa Dudut. Tumigil ako sa pagbebenta ng laman at sa halip ay tinulungan niya akong makapasok sa isang desenteng trabaho. Sa pagsasama namin ni Philip ay nakilala ko siya ng lubusan. Doon ko din nalaman na isa siyang bisexual at madalas ko siyang makita na may kasamang ibang lalaki sa kama. Pero baliwala lang yun sa akin sapagkat ng mga panahon na yon ay mahal na mahal ko si Philip. Nung una ay masaya ang karelasyon si Philip pero dumating ang panahon na unti-unti na rin siyang nagbago ng pag-uugali kaya hindi maiwasang magkaroon ng problema sa aming relasyon. Hanggang sa matuklasan ko na nagbabalat kayo lamang pala si Philip. Lumabas din ang totoong kulay niya. Lasenggo, exhibitionist o may pagkamanyak. Madalas ko siyang nahuhuling may kasiping na mga lalaki. Gumagamit din siya ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng ecstasy. Lalo kasi akong nalilibugan kapag gumagamit ako nito. Madalas sabihin sa akin ni Philip sa tuwing pinagbabawalan ko siyang gumamit ng ecstasy. Tapos nauuwi naman kami madalas sa pagtatalo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Galit na sabi pa ni Philip sa akin. Kung gusto mo gumamit ka rin. Para naman ganahan ka. Ang boring mo na kasing kasiping eh. Dagdag pa nito. Hindi ako gagamit niyan kasi alam kong masama yan sa katawan. Pagtutol ko kay Philip. Kung gusto mong
Magpaka-hi dyan, bahala ka na. Sumuko din ako sa kakasaway sa boyfriend ko. Samantala dahil sa pagmamahal ko kay Philip, minsan ay sinasakyan ko na rin ang hilig niya. Kapag nakikipagtalik siya sa maraming lalaki, sinasama niya ako. Pumapayag naman ako at pinapaubaya ko ang aking katawan sa mga kaibigan ng boyfriend ko. May pagkakataon pa nga na binibidyohan namin ang bawat adventures namin para pagkakitaan. Pero sa totoo lang, hindi ako masaya sa ginagawa ko. Pakiramdam ko kasi sobrang baboy na baboy ang aking pagkababae. Hanggang sa isang araw ay nakapansin na lamang ako ng kakaiba sa aking katawan. Madalas akong mahilo, nagugutom, pero kapag kumain ay sinusuka ko lamang din dahil hindi gusto ng katawan ko. Nagsimula din akong dumuwal. Kinakabahan na ako noon kaya agad akong bumili ng pregnancy test kit. At yun nga, positive. Tama ang kutob ko. 2 linya ang lumabas. Ang ibig sabihin po nun ay buntis ako. Balak ko sanang sabihin ito kay Philip pero laking gulat ko nang bigla niya akong kinaladkad sa parking area ng aming tinutuluyang condo unit. Ano ba Philip, bitawan mo nga ako? Nasasaktan na ako. Pagtutol ko habang nagpupumiglas sa mahigpit niyang pagkakahawak sa aking braso. Ligaya, I'm sorry but I need space. Walang reaksyong sabi ni Philip. Nanlamig ang aking buong katawan sa mga narinig ko. I'm sorry Ligaya pero ayaw ko na. Nasasakal na ako sa relasyong ito kaya gusto ko na makipag-break, ang sabi pa ng boyfriend ko. Napaiyak ako at mahal na mahal ko si Philip. Binigay ko sa kanya lahat ng atensyon at pagmamahal ko. Ginawa ko na siyang mundo ko kaya masakit sa akin na marinig na gusto na niyang tapusin ang aming relasyon. Bakit? Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Tanong ko. Gusto kong malaman Papa Dudut kung bakit bigla na lang siyang nagbago ng nararamdaman niya para sa akin. May iba na akong mahal. Pagtatapat ni Philip sa akin. Lalong nanginig at nanghina ang aking katawan. Please Philip, wag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Handa akong ibigay ang lahat. Sabihin mo lang sa akin na mahal mo ako. Desperadong sabi ko sa kanya. Alam mo naman na noong bago tayo mag-live-in na isa akong bisexual. Pinatulang kita sa pag-aakalang ikaw ang magiging sagot sa pagbabagong buhay ko pero nagkamali ako. Dahil kahit na anong gawin ko, ay iibig at iibig din ako sa kapwa ko lalaki Ligaya. Mas mahal ko na si Daniel kaysa sa iyo, ang wika pa niya. Daniel? Nanlulumong tanong ko. Sa kabila kasi ng lahat ng pagmamahal ko ay hihiwalayan din pala ako ni Philip para sa Daniel na yon. Lalo pa ako naging desperada. Hindi naman kita pinipigilang umibig sa iba, di ba? Simple lang ang hinihiling ko. Mahalin mo din ako. Kahit pa 2 kami sa puso mo, ayos lang sa akin. Ang sabi ko. Pero walang epekto yon kay Philip. Niloloko lang kita Ligaya. Hindi kita mahal. Bulalas ni Philip sa harapan ko. Tuluyan nang nanghina at bumagsak ang mga tuhod ko. Napaluhod ako sa harapan ni Philip habang umiiyak. Buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Nagulat si Philip Papa Dudut sa pagtatapat ko. Alam kong isang malaking problema sa kanya yung sinabi ko. Oo, buntis ako at ikaw ang ama. 2 buwan na ang dinadala ko sa sinapupunan ko kaya please Philip, mahalin mo ako alang-alang sa magiging anak natin. Pagmamakaawa ko sa kanya. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Buong diin na sabi niya sa akin. Ipalaglag mo yan. Kukontakin ko na ang kilala kong abortionist. Dagdag pa niya. Tumutol ako sa gusto niya Papa Dudut. Hindi ko ipapalaglag ang bata dahil alam kong eto na lamang ang tangi kong pag-asa para hindi ako iwanan ni Philip. Ipalaglag mo ang batang yan sa ayaw at sa gusto mo. Pagkatapos noon ay kinaladkad niya ako patungo sa kanyang kotse. Nagpupumiglas ako Papa Dudut.
Philip, nasasaktan ako. Maawa ka sa amin ng anak mo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero hindi siya nakinig sa akin at persahan niya akong pinasakay sa kanyang kotse. At nang hindi ako tumigil sa kakapiglas ay sinikmuraan at sinuntok niya ako sa mukha kung saan ay nawalan ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako habang nakahiga papadudot sa isang hospital bed sa loob ng isang maliit na kwarto. Doon ko napagtanto na naipalaglag na ang bata sa sinapupunan ko dahil sumasakit at nagdurugo pa rin ang aking pagkababae. Pagkatapos noon ay para akong basahan na itinapon na lamang sa isang lugar. Mag-isa, walang nagmamahal at nagdurusa. Simula nang ipinalaglag ko ang bata sa sinapupunan ko ay nagalit ako kay Philip. Yun ang namutawi sa aking puso. Sinira niya kasi ang buhay ko, ang pag-ibig na naramdaman ko sa kanya noon ay napalitan ng pagkamuhi. Nang mga panahong yun ay iisa lang ang hangad ko, ang makapaghiganti. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko noon na hindi ako titigil hanggat hindi ko nasisira ang buhay ni Philip. Gusto kong magkaroon ng hustisya ang pagpatay niya. Samantala, bumalik ako sa buhay na nakasanayan ko. Bumalik ako sa pagbebenta ng laman. Madalas din akong gumimik at makipag-inuman sa mga tropa kong babae. Hanggang sa isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Alam mo, Ligaya, napapansin ko simula nang mag-break kayo ni Philip 2 months ago, hindi na bumalik ang sigla mo? Concern na tanong sa akin ni Janice, isa sa mga kaibigan kong pinagkakatiwalaan ko. Harapin mo na kasi ang katotohanan na ipinagpalit ka na ni Philip sa isang baklang porn star. Sabad naman ang kaibigan kong si Lupita, ang pinakataklesa at pinakaprangka kong kaibigan na isa ring babaeng nagbibigay ng aliw. Napatingin ako sa aking mga kaibigan na curious sa aking narinig. Si Daniel? Porn star? Actually, para na siyang porn star dahil nagkalat ang mga sex videos niya sa internet. Lalo na sa Twitter. Napanood ko na mga videos niya. Grabe ang lakas ng loob niya. Sa totoo lang, sobrang gwapo ng Daniel na yan. Para maging botomesa, walang prenong chika ni Lupita sa amin. Grabe, naloka naman ako sa isplok mo. Hindi makapaniwalang sabi naman ni Janice. Halata sa kanya na gusto pa niyang makinig ng chismis. Pero in fairness to Daniel hindi siya mukhang bakla. Ang boses niya, lalaking lalaki pa rin at saka magandang pangangatawan niya. Malumanay siyang magsalita. Kung hindi lang siya bakla baka ginahasa ako na siya. Pabirong wika pa ni Lupita sabay tawa ng malakas. Habang sila ay tawa ng tawa, ako naman ay lalong nawala ng lakas. Lalo na pag iniisip ko na iniwan ako ni Philip para sa lalaking yon. Face your fear and anger, friend. Alam mo, imbes na magmukmo ka dyan at magalit, why don't seek a revenge in a playful manner? Panunokso naman ni Lupita sa akin. Bala ko namang maghiganti kay Philip ang sabi ko. Pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Dugtong ko. Kung gusto mong paghigantihan si Philip, gawin mong kasangkapan yung Daniel. Suhestyon sa akin ni Lupita. Ganito ang gawin mo, Ligaya. Kaibiganin mo si Daniel. Pagkatapos, hanapan mo siya ng butas na maaring magpahiwalay sa kanila ni Philip. Like hanapan mo siya ng ibang lalaki. Pagkatapos, hayaan mong ma-discover ni Philip ang butas na yon kay Daniel. Dagdag pa niya. Grabe, Lupita, pwede ka ng kontrabida of the year. Natatawang wika naman ni Janice sa aking taklesa pero straightforward na kaibigan. Napaisip ako sa suhestyon na yon ni Lupita. Pero may naisip akong maganda. Mas pasabog, mas kontrabida ang datingan. Samantala hindi namin inaasahan na bigla naming matanaw si Philip na pumasok sa bar. Kasama niya ang ka-holding hands
na isang lalaki na pinagpalagay kong si Daniel. Sumayaw sila sa gitna ng dance floor at doon ay naghalikan sa harap ng maraming tao. Pagkakita ko sa kanila, agad akong nakaisip ng maitim na plano. Sige mga mare, punta lang ako sa CR ha. Magre-retouch lang ako. Pero bago ako pumunta doon, I will make a show. Watch me. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Nagpakita naman sila ng suporta sa akin. Hi Philip, sarkastiko kong bate sa aking ex-boyfriend. At tulad ng aking inaasahan, nagulat si Philip pagkakita niya sa akin. Alam kong gusto niyang umiwas pero huli na ang lahat. Sino siya Philip? Tanong ni Daniel sa kanya habang nakatingin sa akin ang pamin na lalaki. Ako si Ligaya, ex-girlfriend ni Philip. Sagot ko kay Daniel. Nice to meet you Ligaya, ang sabi sa akin ni Daniel. Kita ko sa mga mata niya ang sincerity at para bang gusto niya akong maging kaibigan. At that time ay hindi ko maipaliwanag pero parang lumambot ang puso ko sa lalaking ng agaw sa aking ex-boyfriend. Philip, hindi mo sinasabi sa akin na nagkaroon ka pala ng napakagandang girlfriend? Ang tanong ni Daniel sa aking ex-boyfriend. At this point ay na-realize ko na hindi pala sinabi ni Philip kay Daniel ang tungkol sa akin. Samantala na flattered ako sa sinabing yon ni Daniel. Kahit medyo madilim sa bar ay kita ko sa mga mata niya ang paghanga niya sa akin. Parang tumibok ang aking puso. Daniel, let's go. Medyo parang nagiging cheap na ang datingan sa akin ng bar na ito, ang sabi ni Philip habang halatang nagsiselos na. Hindi kasi maalis na Daniel ang kanyang mga mata sa akin, Papa Dudut. Pasensya na ha, maiwan ko na kayo, ang sabi ko kay Daniel. Mukhang hindi komportable ang body mo na makita ang ex-girlfriend niya. Sige, pupunta lang ako ng CR para mag-retouch. Pagkatapos ay aalis na rin kami ng mga kaibigan ko. Dagdag ko pa nang mapansin ko na parang sasabog na si Philip sa sobrang selos. At bago pa ako tumungo sa aking destination ay nagpahabol pa ako ng compliments sa boyfriend ng ex ko. By the way Daniel, I really like you, ang sabi ko. Nakita kong hinawakan ni Philip ng mahigpit ang boyfriend sa braso para bang sinasabi niyang humanda siya sa kanya pag uwi nila. Hindi ko makakalimutan ang eksenang yon ng mga oras na yon ay pakiramdam ko. Ako na yata ang pinakamasayang kontrabida sa kasaysayan ng telebisyon. Maganda ang pakita ko sa boyfriend ni Philip pero deep inside ay muhing-muhi ako sa kanya. Siya kasi ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Si Daniel naman ay wala siyang kalam-alam na isa palang maldita ang kaharap niya. Meanwhile, I enjoyed every second na magkaharap kami dahil naaamoy ko na kagad ang tagumpay. Simula noon ay pinagplanuhan ko ng mabuti ang paghihiganti ko kina Philip at Daniel. Sa kabilang banda ay tila umaayon sa akin ang tadhana at muli kaming pinagtagpo ni Daniel. This time ay buo na ang plano kong ihulog siya sa aking bitag. Mag-isa lamang siyang dumating sa bar kung saan ako madalas tumatambay. Agad akong lumapit sa kanya para maisagawa ang aking plano. Hi Daniel, ang bati ko sa kanya. Tumingin at ngumiti naman siya sa akin at in fairness sa kanya ay sincere ang pagngiti niya sa akin. Para bang gusto niya talaga akong makita. Hindi tulad ng ibang mga bakla at silahis na iirapan ka pa. Na para bang nandidiring makipag-usap sa mga sexing babae. Kumusta ka na? Ang bati sa akin ni Daniel. Heto, malungkot nitong mga nagdaang araw. Pero sumaya ang araw ko nang makita kita. Sagot ko naman. Hindi mo yata kasama si Philip o sisa ko pa sa kanya. Naku, masama ang pakiramdam niya kaya ayon, mag-isa lang akong gumigimik. Tugon niya sa akin. Total wala naman tayong mga kasama bakit di na lang tayo magsama ngayong gabi? Alam mo na, kwentuhan. Suhestyon ko. Agad namang pumayag si Daniel at nagkwentuhan kami.
Both listener and storyteller ang boyfriend ng ex ko. Mabait naman siya at masayang kakwentuhan. Hindi ka maboboard sa kanya at hindi rin papahuli ang kanyang sense of humor. Bentang-benta sa akin ang mga jokes niya. Magaling din siyang magbigay ng payo. Sa makatuwid ay gusto kong kasama si Daniel. Hanggang sa napunta ang usapan namin kay Philip. Nabakas ko sa mukha ni Daniel ang lungkot. Ligaya, baka isipin mo na inagaw ko sa iyo si Philip. Ang totoo kasi niyan hindi pinagtapat ni Philip sa akin ang tungkol sa iyo nung maging mag-boyfriend kami. Nalaman ko lang ang tungkol sa iyo noong na-meet kita. Sorry, Ligaya. Sincero ang paghingi ng tawad ni Daniel sa akin. Natouch ako sa aking mga narinig. Nakaramdam ng guilt at naisip ko na parang hindi yata worth it na idamay ko si Daniel sa aking paghihiganti. Kung nalaman ko lang agad na meron siyang iniwanang girlfriend, hindi ko na siya papatulan pa. Dagdag pa ni Daniel. Napatingin ako kay Daniel. Nasabi kaya ni Philip sa kanya na buntis ako ng gabing iniwanan niya ako. Pero pinigilan ko muna ang aking sarili. Mahal mo pa rin ba si Philip? Tanong sa akin ni Daniel. Gusto kong sabihin kay Daniel ang totoo na gusto kong magiganti kay Philip para bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak. Hindi na Daniel. Tanging sagot ko naman sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag pero alam kong nakukonsensya pa rin siya sa nangyari sa amin ni Philip. Huwag kang mag-alala, Daniel. Pinapatawad na kita at saka hindi mo naman yun kasalanan. Kung tutuusin, dalawa tayong niloko ni Philip. Ang sabi ko sa kanya. Parang na-realize ni Daniel yung sinabi ko. Oo, tama ka. Niloko din niya ako. Ang wika niya. Pagkatapos noon ay nabakas ko sa mukha niya ang kalungkutan. Dahil dito, nagpa siya akong ibahin na lamang ang topic namin. Nagka-girlfriend ka na ba? Tanong ko sa kanya. Wala pa, sagot niya sa akin. Bumalik sa akin ang mga tingin niya. Pero pumasok ba sa isipan mo na makipagrelasyon sa babae? Panunubo ko sa kanya. Nasilayan ko ang ngiti niya. Pwede naman. Lalo na't kung kasing ganda mo ang babae, sagot niya. Napangiti ako, Papa Dudut. Flattered ako noon sa aking narinig mula sa kanya. Actually, gusto kita, Ligaya. Bagay nga sa iyo ang pangalan mo because you always bring joy and happiness to everyone. Isa na ako sa mga napasaya mo. Dagdag pa niya. Sa hindi malamang kadahilanan ay tumibok ang aking puso, Papa Dudut. Hindi ko maitatanggi na gusto ko rin siyang makasama at pinabilis niya ang tibok ng aking puso, lalo na kapag tumitingin at ngumingiti siya sa akin. Naku Daniel ha, baka sa kakapuri mo sa akin ma-develop ka sa akin. Ikaw rin ang biro ko na lamang sa kanya. Tumingin sa akin si Daniel and this time ay seryoso siya. Bakit? Masama bang ma-develop sa'yo? Mas magiging masaya ako kung ma-develop ako sa'yo. Ang sagot niya sa akin. Natigilan ako at lalong bumilis noon ang tibok ng aking puso. Posible kayang ma-inlove sa akin si Daniel. Sa mga tingin niya sa akin ay mukhang seryoso siya sa mga sinasabi niya. Papa Dudut, naramdaman ko ng unti-unting nahuhulog sa aking bitag si Daniel. Ako naman sinasamantala ko ang pagkakataon. Unti-unti kong kinukuha ang loob ni Daniel sa pamamagitan ng regular na komunikasyon sa pamamagitan ng text, tawag o Facebook. Hanggang sa kinaibigan ako ni Daniel. Doon ay nakilala ko ng husto ang taong gagawin kong kasangkapan sa aking paghihiganti kay Philip. Mabait, maalaga, maalalahanin at sincero si Daniel. Although aaminin ko na lumalambot din ang puso ko at nakakaramdam ng guilt dahil sa ipinapakitang maganda sa akin ni Daniel. Pero hindi ako nagpatalo sa aking nararamdaman. Kailangang maranasan ni Philip ang sakit na ibinigay niya sa akin.
Samantala aaminin ko na parang nahuhulog na noon ang loob ko sa boyfriend ng ex ko. At nang magkaroon ako ng pagkakataon ay dinala ko siya sa aking bahay. Sinubukan ko siyang akitin at laking gulat ko nang siya ay magpaunlak sa aking panunukso. Nag-away lang kami ni Philip nung isang araw. Nagsiselos kasi siya sa iyo pagtatapat sa akin ni Daniel. Talaga? Pinagseselosan ako ng boyfriend mo? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Pero sa kaloob-looban ko ay nasiguro ko na ang aking tagumpay. Masyado raw ako nagiging malapit sa iyo, ang sabi sa akin ni Daniel. Bakit niya ako pinagseselosan? Wala naman siyang dapat ipagselos sa akin dahil sigurado akong hindi ka naman ma-attract sa akin. Kunwari sabi ko sa lalaking nasa harapan ko. Nasulyapan ko ang malungkot na mata ni Daniel. Alam mo, kahit ganito ang kasarian ko, na-attract din ako sa mga babaeng katulad mo. Ligaya, aaminin kong may pagtingin ako sa iyo. Ang sabi niya sa akin na siyang kinagulat ko palalo. Muling nagtama ang aming paningin. Sa hindi malamang kadahilanan ay parang may puwersang naglalapit sa aming mga mukha. Hindi nagtagal ay nagulat na lamang ako nang magdampi ang aming mga labi. Ang mga halik na yon, nakakapanghina. At hindi lang yon basta pagnanasa kundi ramdam kong may kasama yung pagmamahal. Tumigil saglit ang aming halikan. Nakita ko sa mga mata ni Daniel ang labis na pagkauhaw sa aking mga mapupulang labi. Ano Daniel? Sino mas masarap humalik? Si Philip o ako? Pabiro ko sa kanya nang mapansin kong naging seryoso na ang aming paligid. Pero sa halip na sagutin yon ay muli niya akong hinalikan. Sa labi ko yon tapos ay bumaba siya hanggang sa lieg. Pagkatapos ay unti-unti niyang hinubad ang aking dibotones na blouse. And that time ay hindi ako pumalag. Hinayaan ko lamang siyang i-explore ang aking katawan. Gustong gusto ko ang ginagawa niya. Hindi naglaon ay may nangyari na sa amin ni Daniel. Inaamin ko na naligayahan ako dahil hindi ko ina-expect na isang katulad niya ay magaling sa romansa. Nang matapos yon ay pareho kaming may ngiti sa labi. Naramdaman ko noon na nagustuhan ni Daniel ang paglalaro namin. Ako naman labis din ang kasiyahan ko noon dahil yun na ang simula ng pagkasira ng relasyon nila ni Philip. Matapos nga ang one night stand namin ni Daniel ay muling naulit yon. Hindi lamang isa kundi maraming beses kaming nagsiping. Ginawa ko ang lahat ng klase ng pang-aakit para magtaksil si Daniel sa kanyang lover at ex-boyfriend ko na si Philip. Hanggang isang gabi nang matapos ang aming pagsisiping ay may ipinagtapat si Daniel sa akin na siya ko namang kinagulat. Alam mo ba? You made me realize na masarap pala maging isang tunay na lalaki. Ewan ko kung anong meron sa'yo pero napabago mo ko ligaya. Mahal na kita. Pagtatapat ni Daniel sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Gusto kong magsalita pero parang walang lumalabas sa aking bibig. Nung una tayong magkita, I felt the connection between us. Na love at first sight ako sa'yo. Simula noon ikaw nang iniisip ko. Alam mo ba, sa tuwing nagsasama kami ni Philip sa kama, ikaw ang naiisip ko. Ngayon, dream come true ang nangyari sa atin. Dagdag pa ni Daniel. Papadudot ng mga oras na yon ay naghahalo ang aking emosyon. Masaya dahil may isa sa katuparan ko na ang paghihiganti ko kay Philip. Pero nakaramdam din ako ng konsensya kinalaunan. Dahil aminin ko man o hindi sa aking sarili pero parang nagkakapuang na si Daniel sa aking puso. Oo, para na akong nai-inlove sa kanya. Kaya nakaramdam din ako ng takot kasi paano na lamang kung malaman niya na ginawa ko lamang siyang kasangkapan sa aking paghihiganti. Sa kabilang banda ay madalas ikwento ni Daniel sa akin na palagi silang nag-aaway ng ex-boyfriend ko dahil nagsiselos daw ito sa akin.
Mahal na mahal ni Philip si Daniel kaya labis na nasasaktan ang una sa tuwing malalaman niyang palagi kong kasama ang kanyang lover. Siyempre ako naman sobrang natutuwa dahil nagkakaroon na ng katuparan ang mga plano ko. Yun ang gusto ko, ang pagdusahan ni Philip ang mga ginawa niya sa akin noon. Kung dati nasaktan ako dahil iniwan niya ako, panahon naman upang siya naman ang masaktan. Simula noon ay sinamantala ko na ang pagkakataon at palihim kaming nagkakaroon ng relasyon. Madalas kong lasunin ang isipan noon ni Daniel na makipaghiwalay na kay Philip at sumama na lamang sa akin. Hanggang sa ipinagtapat sa akin ni Daniel na wala na siyang nararamdamang pang pagmamahal sa ex-boyfriend ko at gusto na niyang makipagkalas dito. Isang araw ay nagkita kami ni Daniel sa isang restaurant sa mall. Doon ay ibinalita niya sa akin ang isang napakagandang balita na siyang nagpasaya ng labis sa akin. Ligaya, nakipag-break na ako kay Philip pag-amin niya sa akin. Talaga? Wala akong masabi noong mga oras na yon. Noong makipag-break ako sa kanya, lumuhod siya sa akin at nakikiusap na huwag ko siyang hiwalayan pero sa huli nag-decide akong hiwalay na rin siya para sa'yo. Nag-iiyak siya sa harapan ko and he looked so devastated. Ang kwento pa nito. Lihim akong napangiti. Sa wakas ay naranasan din ni Philip kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng hustisya ang anak namin na sapilitan niyang ipinalaglag. Yun lang ang alam kong paraan para maipakita sa iyo kung gaano kita kamahal, Ligaya. Dagdag pa ni Daniel. Napakasinsero niya sa mga sinabi niya. Alam kong katotohanan ang kanyang mga sinasabi na mahal niya ako. Tumitig si Daniel sa mga mata ko, Papa Dudut, at hinawakan ang aking kanang kamay. Ligaya, sana mahalin mo din ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Tulad mo, may madilim din ako nakaraan at handa akong baguhin yon para sa iyo. Magtulungan tayong bumangon at magbagong buhay. Ang sabi sa akin ng lalaking mahal na mahal ako. Daniel, mahal din kita. Pag-amin ko sa kanya. Totoo na mahal ko na siya. At dahil naisakatuparan ko na ang paghihiganti kay Philip, naisip ko na panahon na para tumigil ako at sa halip ay mag-move on at mag-focus na lamang sa taong mahal ko. Samantala, nagkaroon na kami ng relasyon ni Daniel. Simula noon, masaya naman ang aming unang 2 linggo at nakikita at nararamdaman ko na ako ang kanyang top priority. Bagamat panay pa rin ang pangungulit ni Philip sa aking boyfriend sa pamamagitan ng tawag o text. Kaya naman nag-decide na lamang si Daniel na magpalit na lamang ng numero para hindi na ito makagulo pa sa aming relasyon. Pero isang araw sa parking lot ng aking tinutuluyang kondo ay hindi ko inaasahan na makikita ko doon si Philip. Gusto ko sanang umiwas pero huli na dahil pinigilan niya ako. Umalag ako at nagpumilit kumala sa pagkakahawak sa akin ni Philip na noon ay namumugto ang mga mata. Ligaya, I'm sorry sa mga ginawa ko sa iyo. Inamin kong nagdulot ako ng sakit sa puso mo. Pinagsisisihan ko na yon. Pero pakiusap, Ligaya, mapatawad mo sana ako. Mangyak-ngyak na sabi ni Philip sa akin. Imbes na maawa kay Philip ay lalo lamang akong namuhi. Talaga, Philip? Nagsisisi ka na? Pero teka, kailan ka nagkaroon ng konsensya ha? Dahil ba kay Daniel? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Philip. Ibalik mo na sa akin si Daniel. Nakikiusap ako. Mahal na mahal ko siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang si Daniel. Kung gusto mo, lumuhod pa ako sa iyo ngayon, Ligaya. May pinagsamahan naman tayo. Minahal din naman kita. Sabi pa niya sa akin. Minahal? Kung mahal mo pala ako, bakit mo pinersang ipalaglag ang anak natin? Philip, kahit na lumuhod ka pa sa akin, hinding-hindi kita mapapatawad.
Para akong bulkan na sumabog noong sinabi ko yon sa kanya. Pero hindi tumigil si Philip. Nagmamakaawa ako sa iyo, dagdag pa niya. Hindi ko isusuko sa iyo si Daniel, nagmamahala na kami. Sabi ko habang buong lakas akong kumawala sa pagkakahawak niya sa akin. Kulang pa yan sa mga luha at pagdurusang ibinigay mo sa akin. Pasalamat ka at ganyan lang ang nangyari sa iyo. Ako, bukod sa iniwan mo ko, pinatay mo pa ang anak ko. Kung tutusin, karma lang yang nararamdaman mo sa mga kahayupang ginawa mo sa buhay ko. Dagdag ko sabay talikod para umalis. Papadudod akala ko ay doon na magtatapos ang panggugulo sa amin ni Philip. Pero nagkamali ako dahil pagsapit ng first monthsary celebration namin ni Daniel ay muli siyang nanggulo sa amin. Ewan ko ba kung bakit gano'n na lamang kadesperado si Philip na makuha muli si Daniel. Ang dami namang lalaki dyan na mas gwapo pa kaysa sa present boyfriend ko. Pero pilit pa rin niyang pinagsisiksikan ang kanyang sarili kay Daniel. Siguro kaya gano'n na lamang ang kanyang desperasyon ay dahil sa hindi niya matanggap na ang naging kaagaw niya kay Daniel ay ang kanyang ex-girlfriend. Hindi niya matanggap na nakarma na siya. Daniel, please. Nakikiusap ako, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ni Philip sa aking boyfriend. Napatingin lang ako sa aking ex. Nandiri ako sa kanilang eksena ni Daniel at napaisip tuloy ako kung bakit ba ako nagpapakabaliw sa lalaking ito. Samantala, pinanindigan ni Daniel na wala na siyang pagmamahal sa ex-boyfriend niya. Sige Daniel, hiwalayan mo ako. Pero heto ang tatandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Magsama kayo ng babaeng yan pero humanda ka sa akin. Ilalantad ko ang totoo mong pagkakakilanlan. Sisiraan kita sa lahat ng nasa outer world. Pagbabanta pa ni Philip. Pero hindi nagpakita ng takot ang aking boyfriend at nag-decide na iwanan na lamang ang kanyang ex. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa iyo. Sinusumpa ko yan. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Dagdag pa ng talunang si Philip. Sa pagkakataong yon, papadudot ay nakaramdam ako ng kaba. Alam ko na sa mga oras na yon ay may binabalak na masama sa amin si Philip. Siya naman ang maghihigante sa amin ni Daniel. Pero inassured ni Daniel sa akin na kahit kailan ay hindi ako magagalaw o masasaktan pa ni Philip dahil handa siya na ipagtanggol ako kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Samantala sinubukan naming mag-live-in ni Daniel. Simula noon ay pareho na kaming nagbagong buhay. Tumigil na ako sa pagbebenta ng laman. Ganon din siya. Dine-activate na niya kanyang alter account sa Twitter at mga adult sites. Tumigil na rin siya sa paggawa ng adult videos kasama ang ibang lalaki. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng kanya-kanyang marangal na trabaho. Ako bilang sales clerk sa mall habang nagwo-work naman sa call center si Daniel. Naging maayos naman ang pagsasama namin. Punong-puno ng may kaunting pagsubok pero agad naman naming nalalampasan yon. Isa na roon ang panggugulo sa amin ni Philip. Maraming pinakalat na kasinungalingan siya laban sa aming dalawa ni Daniel. Una, ikinalat niya na kesyo HIV positive daw kaming dalawa ni Daniel. Pangalawa, kesyo scammer daw ako. Miyembro ng budol-budol at sa totoo lang ay nasira ang reputasyon namin ni Daniel sa mga kakilala at kaibigan namin. Lalo na sa issue ng pagiging HIV positive, which is hindi naman totoo. Kaya nagsampa kami ni Daniel ng kaso laban kay Philip ng grave oral defamation at paglabag sa Section 50H ng Republic Act 11166 o Philippine HIV and AIDS Policy Act. Dahil dito ay nagtago si Philip at hindi na nagparamdam sa amin ng ilang buwan. Sa kabilang banda ay nag-deactivate naman kami ng kanya-kanya naming social media accounts para iwas intriga. Simula noon ay naging tahimik na ulit ang buhay namin ni Daniel. Masaya kami nagsasama na parang legal na mag-asawa.
Lumipas ang ilang pang buwan at nalaman ko na lamang na buntis ako at masaya kaming nag-celebrate ni Daniel. Ligaya, gusto kong pagkapanganak mo, apelyido ko ang dadalhin niya, ang sabi sa akin ni Daniel. Tutal, nagmamahala naman tayo, bakit hindi natin gawing legal ang ating pagsasama? Dagdag pa niya. Gusto mo bang magpakasal na tayo? Tanong ko kay Daniel. Oo sana, sagot ni Daniel. Hindi lang magiging lehitimo ang ating anak, gusto ko rin magkaroon ng basbas mula sa Diyos ang ating pagsasama bilang mag-asawa. Ngumiti ako sa mga sinabi niyang yon. Pumapayag ako, Daniel. Handa akong magpakasal sa iyo at maging misis mo, sagot ko sa kanya. Nakita ko na abot hanggang tenga ang ngiti ni Daniel dahil sa sobrang saya. Salamat ligaya at handa kang tanggapin ako bilang mister mo, ang sabi ni Daniel sabay halik sa akin. Kailan ba gusto mong magpakasal tayo? Tanong niya sa akin. Kahit kailan, ikaw ang bahala. Tugon ko. Agad naming plinano ang kasal dahil kakasimula pa lang noon ng pandemya. We decided na mag-imbita lamang ng taong mahalaga talaga sa aming buhay. Inayos din namin ang magiging reception pagkatapos ng lockdown. All set na noon ang kasal namin pero may isang problemang dumating. Napapansin ko na parang hindi okay si Daniel. Mixed emotions ng galit at takot. Sinubukan ko naman siyang kausapin pero ang sabi lang niya sa akin ay stress lang daw siya sa trabaho. Pero noong mga panahong yon ay kinakabahan ako. Parang may inililihim sa akin ang aking fiancé. Hanggang isang gabi muli ko siyang kinausap at tinanong kung may problema ba siya. Daniel, ako ang magiging future wife mo. Sabi mo sa akin ang problema mo at nandito ako para tulungan ka, ang sabi ko sa kanya. Si Philip, tugon sa akin ni Daniel. Bakit? Ginugulo ka ba niya? Anong sabi niya sa'yo? Usisa ko sa kanya. Inonsihan pala noon ni Philip ang sindikato ng droga na kinabibilangan niya. Pagtatapat ni Daniel sa akin. Ngayon, ako ang gustong balikan ng mga dati niyang kasamahan. Nagsisend sila palagi ng death threat sa akin eh. Ang kwento pa niya. Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala akong kalam-alam na nasa panganib na pala ang buhay mo. Tumingin sa akin si Daniel. Patawarin mo ako ligaya kung hindi ko sinabi sa iyo. Sa totoo lang natatakot ako para sa kaligtasan mo. Ayaw kitang madamay. At saka namumroblema ako kung paano ko lilinisin ang pangalan ko sa sindikato. Wala akong kinalaman sa ginawa ni Philip at lalong hindi ako miyembro ng anumang sindikato. Pag-amin sa akin ng aking fiancé. Kung magsumbong tayo sa mga pulis, suhestyon ko. Wag. Lalo lang nating palalalain ang sitwasyon. Pagtutol pa ni Daniel. Anong plano mo ngayon? Nagwo-worry na ako ng sobra sa aking fiancé. Aalis muna ako. Lilinisin ko ang aking pangalan, ang sabi ni Daniel. Sa mga mata pa lamang niya ay alam kong buo na ang desisyon niya. Pero tumutol ako. Pupuntahan mo yung sindikato para linisin ang pangalan mo? Sa palagay mo makakalabas ka pa ng buhay oras na puntahan mo sila, Daniel? Kahit ano pang paliwanag mo, hindi sila makikinig sa'yo. Mamamatay ka lang sa gagawin mo, ang sabi ko sa kanya. Napag-isip-isip si Daniel na may punto ako. Ano kaya magandang plano? Kailangan mo talaga ng proteksyon mula sa mga alagad ng batas. Dapat maisumbong natin sa pulis na may nagtatangka sa iyo. Tapos hanapin natin si Philip at paaminin natin siya na wala kang kinalaman sa ibinibintang sa iyo ng sindikato. Suhestyon ko. Huwag kang mag-alala. May kilala akong pulis na maaaring makatulong sa iyo. Hinawakan ko ang kamay ni Daniel. Patunay na kasama niya ako sa laban at kailanman ay hinding-hindi ko siya iiwanan. Kinabukasan ay dumulog kami sa opisina ng kakilala kong pulis. Ang totoo niyan
Ang pulis na ito ay dati kong bugaw sa mga torohan sa sex dens dito sa Maynila. Buti na lamang at na-promote siya at mataas na ang ranggo at hindi niya ako kinalimutan. Isa ako sa mga sex workers noon na under sa protection niya. At yun nga, dinulog namin ang aming problema at nagkasa ng entrapment para mahuli si Philip. 3 araw ang lumipas ay nahuli naman kagad ang aking ex-boyfriend. Malaki na ang pinagbago ng kanyang itsura, mas naging sanggano, puro tattoo na ang buong katawan. Namamayat na rin dahil langunga sa ipinagbabawal na gamot. Noong araw ding yun ay hinarap namin ni Daniel si Philip. Philip, matagal din tayong hindi nagkita. Panimula ko. Bakit mo namang ginawa na isang ko si Daniel sa krimeng wala naman siyang kinalaman? Tanong ko pa sa kanya. Pero hindi sumagot si Philip at sa halip ay tinitigan lamang niya kami ni Daniel mula ulo hanggang sa paa. Hindi na nakatiis si Daniel at siya naman ang nagsalita. Linisin mo ang pangalan ko sa sindikatong kinasasangkutan mo. Alam mo ba? Araw-gabi nakakatanggap ako ng pagbabanta sa buhay nang dahil sa kagagawan mo. Pero hindi pa rin nagsalita si Philip at sa halip ay nagpretend pa ito na parang walang naririnig. Naubos na ang pasensya ni Daniel at kinwelyohan na si Philip. Tama na yung panggugulo mo sa buhay ko. Nananahimik na ako. Galit na wika ng aking fiancé. Hindi ba sabi ko sa iyo? Gaganti ako sa ginawa ninyong panggagago niyo sa akin? Nagsalita na rin sa wakas ang lalaking kulang sa pagmamahal. Hanggang ngayon pa rin ba? Hindi ka pa rin nakakapag-move on sa amin? Ako naman ang nagsalita. Tama na Philip, ikakasal na kami ni Daniel, magkakaanak na rin kami. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya ni Daniel. Gagawin kong miserable ang buhay ninyong dalawa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Philip. Nagsisisi ako kung bakit pumatalo ako sa may sayad na katulad mo. Ang wika ni Daniel sa ex niya. Oo. Sinabi na sa akin ng mga kamag-anak mo na bata ka pa lang ay may sakit ka na sa pag-iisip. Nakipagrelasyon ako sa iyo sa pag-aakalang magbabago ka at gagaling ka sa sakit mo pero nagkamali ako Philip dahil lalo kang lumala. Sa halip na sagutin ang sinabi sa kanya ni Daniel ay parang baliw na tumawa lamang si Philip papadudot. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas pa ng kulungan. Mabubulo ka na dito. Ang sabi ni Daniel at hinila ang kanyang braso. Habang naglalakad palayo ay narinig na lang namin si Philip na nagwawala na parang baliw. Pag uwi sa bahay ay pinayuhan ako ni Daniel na magsimula na ako mag-impake ng aming mga gamit. Maghahanap daw siya ng bagong bahay na malilipatan. Malayo sa anumang gulo na dala ni Philip o ng sindikatong kinasangkutan nito. Samantala wala kaming kaalam-alam na nakalaya muli si Philip dahil meron daw na nagpiyansa. Na-inform lang ako ng kaibigan kong pulis 2 araw simula nang makalaya ang ex-boyfriend ko. Hindi nagtagal ay sinabihan ako ni Daniel na nakahanap siya ng bagong bahay na matitirhan namin dito sa Cavite na pag-aari ng kanyang pinsan na nasa Amerika na ngayon. Bagamat nalalayuan ako pero hindi na rin ako tumutol dahil ang importante lamang ay hindi na kami matunto ng mga taong tinataguan namin. Pero isang gabi, sa araw mismo ng aming paglipat ay hindi ko inaasahan na may magaganap na isang malagim na pangyayari na siyang magpapabago ng aking buhay. Habang inilalagay namin ang mahalagang bagay sa aming sasakyan ay bigla na lamang naming narinig ang boses ni Philip. Mabilis po itong lumapit sa amin at may dalang baril na nakatutok sa amin ang fiancé ko. Nagulat kami ni Daniel at natakot. Philip, ibaba mo yung hawak mong baril. Natatarantang sabi ko sa ex ko na baliw na ang itsura. Huwag mong ipuputok yung baril. Natatakot na wika naman ni Daniel kay Philip. Baka pwede natin pag-usapan to. Ano? Nangangatog na bang mga tuhod ninyo? Ang sabi ni Philip. Kung hindi nyo sana ako tinarantado, edi sana walang mamamatay sa inyo.
Kahit sobrang kabado ay pinilit pa rin niyang pakalmahin ang kaharap naming baliw. Philip, pakiusap, tama na. Ibaba mo na yan. Hindi bang sabi ko sa inyo, hindi ko kayo hahayang maging masaya sa buhay. Ito na ang pagkakataon ko para makaganti. Ang wika ni Philip bago niya iputok ang baril kay Daniel. Tumama ang bala sa mismong noo ng fiancé ko, na agad namang bumulagta. Kitang-kita ko kung paano lumabas ang dugo sa tinamaan ng bala. Nagsisigaw ako sa sobrang takot at noon lang kasi ako nakakita ng taong pinatay sa harapan ko. Daniel! Sigaw ko habang umiiyak sa takot. Lumuhod ako para tignan ang kalagayan ng fiancé ko. Dead on the spot si Daniel. Ligaya? Sigaw sa akin ni Philip. Noon naman ay nagmakaawa na ako sa ex-boyfriend ko. Nakikiusap ako, Philip. Huwag mo akong papatayin. Maawa ka sa akin. Ano, Ligaya? Sinira ko ang buhay mo. Sinira mo din ang buhay namin ni Daniel. Pagpapatuloy ni Philip habang nakatutok pa rin sa akin ang hawak niyang kalibre 45. Huwag mong gawin yan, Philip. Please, mapag-uusapan natin to. Ang wika ko. Nagbabaka sakaling hindi ituloy ng ex ko ang pagpatay sa akin. Ligaya, minahal kita. Oo, alam kong nagdulot ako ng pighati sa buhay mo. Pero sana naman isipin mo ang mga ginawa kong pabor sa'yo. Inahong kita mula sa hirap. Kung hindi dahil sa akin hanggang ngayon pokpok ka pa rin eh. Kung hindi dahil sa akin busabos ka. Ang sama mo, Ligaya. Sa totoo lang mas masama ka pa kesa sa akin dahil 2 buhay ang sinira mo. Ano, Ligaya? Masaya ka na ba? Ano? Sagot! Galit na noon si Philip. Tama na, Philip. Nagmamakaawa ako sa iyo. Yun na lamang ang aking nasabi habang naghihintay ng aking kamatayan. Magsama-sama tayo sa impyerno, Ligaya. Pero mas gusto ko, matagal mong pagdusahan ito. Ang sabi ni Philip sabay subo ng baril na hawak niya. Nataranta ako. Huwag mong gawin yan, Philip. Diyos ko, huwag. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril at kitang-kita ko kung paano sumabog ang bao ng ulo ni Philip. Hanggat maaari ay ayaw ko nang maalala pa ang malagim na pangyayaring yon. Minabuti kong baguhin ang aming mga pangalan at ilan sa mga detalye ng aking kwento upang maproteksyonan ko ang aking sarili. Hindi ko po makakalimutan ang nakahandusay na mga bangkay ng 2 lalaking sinira ko ang buhay. Mistulang bangungot yon sa akin, lalo na ang pagkamatay ni Philip sa harapan ko. Basag ang bungo at nagkalat ang sumabog niyang utak sa paligid habang nagkalat ang kanyang sariling dugo sa paligid. Dahil doon ay halos maihi ako sa palda dahil sa mga nasaksihan ko. Hindi ko akalain na hahantong sa ganong pangyayari ang plano ko noon. Lumapit naman ang 2 bystanders upang saklolohan ako. Ako naman ay parang baliw na umiiyak habang nakaluhod at niyayakap ang bangkay ni Daniel. Tuluyang inusig ako ng konsensya ko. Bukod sa mga napagtanto kong kasalanan ko ang lahat, kung hindi ako nagiganti noon kay Philip, hindi mauuwi sa ganito ang lahat, pero huli na dahil patay na ang fiancé ko. Wala na ang lalaking mahal ko. Agad na dinala sa morgue ang bangkay ni na Philip at Daniel kasama ang isang pulis at ang kaibigan kong si Janice ay sinamahan nila ako sa morgue. Habang nililinis sa mga bangkay ng 2 lalaki ay samot-saring pagsisisi at panghihinayang ang nanaig sa puso ko. Patawarin mo ako, Daniel. Hindi dapat nangyari ito sa iyo. Kung hindi ako naghiganti kay Philip, sana hindi hahantong sa ganito ang buhay mo. Pagsisisi ko habang naaalala ang bangungot na yon.
Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang lahat. At saka kaya nangyari yun kina Philip at Daniel dahil sa karma na ginawa nila sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Ang wika ni Janice habang inaakbayan ako at pilit na pinapakalma. Natatakot pa rin ako. Ang sabi ko sa aking kaibigan. Inalo ako ni Janice. Pangako hindi kita iiwan. Pagagarantiyan niya sa akin. Yun na siguro ang pinakamalungkot na bahagi ng aking buhay, Papa Dudut. Inuusig din ako ng aking konsensya dahil 2 buhay ang nawala ng dahil sa aking paghihiganti. Akala ko noon si Philip ang pinakamasamang taong nakilala ko. Nagkamali ako, mas masama pa pala ako kesa sa ex-boyfriend ko. Nabalita sa radyo at dyaryo ang nakakatakot na insidenteng yon. Ako naman, matapos kuna ng statement ng pulisya, ay minabuti ng kaibigan kong si Janice na ipakonsulta ako sa isang psychiatrist na kakilala niya. Simula kasi ng malagim na insidenteng yon ay madalas na akong bangungutin. Dumating din sa puntong tila na babaliw na ako at ilang beses na rin akong nagtangkang magpakamatay. Mabuti na lamang at may mga tao pa rin nagmamahal sa akin kahit na ganoon ako kasamang tao. Hindi nagtagal ay dumating na ang aking kabuhanan. Isinilang ko ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan kong Daniel Jr. Sayang, lalaki ang aking anak na walang magigis ng ama. Masakit yon para sa akin, Papa Dudut. Alam ko sa mga oras na ito ay muhing-muhi sa akin ang mga tagapakinig mo. Dahil sa mga nagawa kong pagkakamali pero pinagsisihan ko na po yon. Lubos kong inihingi ng tawad sa Diyos ang mga nagawa kong kasalanan kina Philip at lalong-lalo na kay Daniel. Daniel, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Sana magkita tayo sa kabilang buhay pag dumating na ang aking oras. Sa ngayon ay aalagaan ko muna si Junior. Sisikapin kong palakihin kahit na nahihirapan pa rin ako emotionally hanggang ngayon. Kay Philip naman kung nasaan ka man ngayon, sana'y mapatawad mo na ako. Pinagsisisihan ko na mga nagawa kong pagkakamali, lalo na yung paghihiganti at pagkasira ko sa buhay mo. Sa ngayon, Papa Dudut ay patuloy pa rin ang aking bangungot. Work at home ako at nagpa-part-time bilang online seller para maibuhay sa aking anak. Sa kabilang banda ay walang araw o gabing hindi ko napapanaginipan si Daniel at ang malagim na gabing yon. Tama nga si Philip, habang buhay kong pagdurusahan yon. Sa huli ay siya pa rin ang nagwagi at heto ako ngayon, lugmok na lugmok pa rin sa kaniliman. Pero umaasa rin na darating din ang panahon na malalagpasan ko ang pagsubok na ito ng aking buhay. Alam kong maraming malulungkot at magagalit sa kwento ng buhay ko. Pero isa lang sana ang hiling ko. Sana ay makuha ninyo akong patawarin. Alam kong mali ang ginawa ko pero hindi ko magagawa yon kundi dahil na rin sa masaklap na mga pangyayaring naganap sa aking buhay. Muli ay humihingi ako ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Maraming salamat din po sa pangunawa. Sana po ay mapagbigyan niyo po ako, Papa Dudut, na tulungan akong maitago at maikubli ang aming katauhan sa inyong mga tagapakinig. Maaari lamang pong pakibago ang ibang detalye ng mga kaganapan, mga lugar at aming pangalan upang maproteksyonan ko ang aking anak. Lubos na gumagalang, Ligaya. Alam ko halo-halo ang inyong reaksyon pagkarinig ninyo sa kwento niya. Nakakalungkot dahil dumanas siya ng matinding pang-aabuso at pang-aabi. Hindi natin masisisi si Ligaya kung magalit siya sa ginawa ni Philip sa kanya. Ganoon naman tayong lahat Kapag tayo'y galit, hindi tayo nakapag-iisip ng tama at sa halip ay iisa lang ang gusto nating makamit. Ang makapaghigante sa taong nagdala sa atin ng puot at pagdurusa. Pero ang tanong, paghihigante ba talaga ang sagot para matanggal ang sakit na ginawa ng taong nanakit sa'yo? Mga kaibigan, walang magandang maidudulot na ikaw ay maghigante sa iyong kapwa.
Pagkos ay lalo mo lang iniluluklok ang sarili mo sa masama. At maraming consequences ang paghihiganti. May mga nadadamay na inosenteng tao tulad ng nangyari kay Daniel. Oo, maaaring isa siya sa mga dahilan kaya naging miserable ang buhay ni Ligaya. Pero hindi niya yun alam sapagkat niloko lang din siya ni Philip. Nakakaawa lang kasing nauwi ito sa isang matinding trahedya. Mabalik tayo sa ating tanong. Hindi sagot ang paghihiganti para mawala ang lahat ng sakit na ginawa ng taong nanakit sa iyo. Dahil lalo mo lang sasaktan ang sarili mo. Tingnan natin ang nangyari kay Ligaya. Imbis na mawala ang sakit ay lalo lang itong nadagdagan. Ang masama pa, habang buhay niya yung dadalhin sa kanyang konsensya. Ang mabisang paraan para mawala ang sakit na ginawa ng taong nanakit sa iyo ay ipaubaya mo sa Diyos ang lahat. Ipagdasal natin na sana'y tulungan niya tayong mawala ang sakit na nararamdaman natin. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos at tutulungan niya tayong makabangon muli. At doon naman sa taong nanakit sa iyo, hayaan na lang ang karma na gumante para sa iyo dahil tiyak naman na ito ay mas matindi ang balik sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Charlie, despite of my name ay babae po ako. I am 26 years old today at nakatira ngayon sa Basco, Batanes. Minsan ko nang napakinggan ang programa mo sa radyo. Nang minsang bumisita ako dyan sa Maynila, pero nang bumalik ako ng Basco, ay hindi yata umaabot dito ang station ninyo. Kaya nakagawian kong makinig na lamang sa pamamagitan ng inyong live streaming. Dito ko rin po nadiskubre ang Papa Dudut YouTube channel at ang segment ninyo na Papa Dudut Stories. At masasabi kong magaganda ang mga kwentong tinatampok ninyo. Lalo na yung mga horror stories. Anyway, noong 5 years old ako, hindi ko kilala kung sino ang mga magulang ko. Basta ang alam ko ay kailangan ko lang sa buhay ay ang aking yaya, Maddie. May bago akong couch that time, yung pambata. At ang sabi ng yaya ko ay bigay daw ng parents ko na hindi ko naman kilala pa. Sa sala ko natulog, madaling araw siguro yon ang magising ako. May babaeng nakatayo, suddenly ay niyakap ko siya. Hindi ko nakikita ang mukha niya pero parang nakilala ko na siya. Tinulak niya ako, tapos naging bata siya. Umiyak ako sa takot, para kong nakalagay sa refrigerator. Kasi hindi ko magalaw ang katawan ko. Nagising yung yaya ko tapos sinabi ko yung nakita ko. Nilipat niya ulit ako sa kwarto. Akala ko tapos na pero hindi pa pala. 2 days after nung nakita ko, nakulong ako sa CR sa loob ng 6 na oras. Ang buong akala ko kasi, ako lang ang nasa CR pero mamayang kaunti. Nagulat ako kasi nandun pala yung batang babae. Galit siya at tinulak niya ako. Natakot ako sa sinabi niya. Ikaw yung dahilan kung bakit ako namatay. Mga salita na hindi ko naman naiintindihan dati. Hanggang mag 7 years old na ako. Kinuha na ako ng daddy ko at na-meet ko na ang family ko. Tapos hindi na ulit nangyari yung na-experience ko. Akala ko tapos na, kaya unti-unti ko na siyang nakalimutan. Hanggang sa mag-8th birthday ako at nasa Ivana, Batanes kami ng mga panahong yon. Up and down yung na-rent namin na bahay malapit sa National Road. Saturday ng umaga, may kumatok sa bintana ko. Batang babae. Pinipilit niyang buksan ko yung pinto ng kwarto kahit nasa labas siya. Sa sobrang antok ko ay hindi ako nagreklamo. Nung akmasan nang bubuksan ko yung pinto, naisip ko yung kwarto ko na nasa 2nd floor ng bahay at tapat ng parang bangin. Pero siya ay napunta ng bintana.
Sa takot ko ay bumalik ako sa kama. Wala na rin yung bata. Hindi ko sinabi kahit kanino, Papa Dudut, ang nakita ko. Kasi akala ko ay hindi na ulit mangyayari. Hanggang isang gabi, mga 10 minutes siguro, bago mag alas 12 ng madaling araw, nagising ako noon at naisipan kong bumaba ng kwarto upang pumunta sa sala at manood ng TV. Habang nanonood ako ay ramdam ko talaga na parang may tao sa CR. So ang ginawa ko ay tinignan ko yung CR tapos pagtingin ko ay may nakita ulit akong batang babae. This time, ang creepy ng aura niya kasi nakangisi siya sa akin at pailalim ang kanyang mga tingin. Nung una'y binabaliwala ko lamang yon at iniisip ko na baka guni-guni ko lamang yon. Kaya nanood ulit ako ng TV. Tapos ay nagulat ako kasi biglang sinarado ng malakas yung pinto ng CR. So nagulat ako sa lakas ng pagsara ng pinto. Hindi ko pinansin ulit kasi ang akala ko ay hangin lang. At dito na nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Biglang may tumatawa na mga bata sa second floor. Hindi lang isa, kundi marami sila na parang naglalaro. So ang ginawa ko ay pumunta ako sa second upang alamin kung sino ang nandun. Pagpunta ko sa itaas, Papa Dudut, naramdaman ko na talaga na parang iba. Biglang bumigat ang katawan ko noon na parang may nakasakay sa likod ko. Pinuntahan ko yung lugar kung saan nagmula yung mga tawa ng mga bata. Mabigat pa rin ang katawan ko tapos ay narating ko yung salamin na nakasabit malapit sa kwarto ng mga magulang ko. Tapos paglingon ko sa salamin, nakita kong nakasakay na sa aking likod yung batang babae. Kahit sobrang takot ko noon ay patuloy pa rin ako sa paglakad hanggang sa narating ko na yung lugar kung saan naroon ang ingay. Pagkarating ko doon na nawala yung bigat ng katawan ko kasi tumambad sa akin yung mga patak ng dugo. So ang ginawa ko ay tumakbo ako patungo sa ibaba para lumabas ng bahay. Pumunta ako sa bahay ng lola ko nang hindi ko naisarado ang pinto ng bahay namin sa sobrang takot ko ng araw na yon. At sinabi ko lahat ng nangyari sa akin sa bahay at hindi na muna ako uuwi hanggat hindi pa magliliwanag. Buti na lang talaga gising pa ang lola ko noon. Simula noon ay sunod-sunod na ang pagpapakita sa akin ng batang babae. Hanggang sa school ay nakikita ko siya at hindi na talaga ako nakakatulog ng maayos noon dahil sa multong yon. Samantala mabilis lumipas ang panahon at sumapit ako sa junior high school. Mas nakakatakot na ang mga nangyayari sa akin. Every 2 a.m. or 3 a.m. ay nagigising ako. Kasi sa panaginip na naguguluhan ako. Yung batang babae ulit umiiyak, galit at kilala niya ako. Isa lang yung sinasabi niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Hindi ko maintindihan at hindi ko siya matandaan. Hindi ko din alam kung bakit ako ang sinisisi niya. Sinubukan kong itanong sa family ko at ayaw nila akong sagutin. Lalo na ang daddy ko. Nagagalit siya. Sabi niya ay huwag ko daw alamin. Gusto ko mang magprotesta noon, pero kahit na anong gawin ko, ayaw talaga niyang sabihin sa akin ang kadahilanan. Samantala last week ng foundation week ng school, nang pinapasukan ko, nagpakita ulit sa akin yung bata. Nakatitig lamang siya at galit. Hanggang may parang humawak sa akin na mainit. Paglingon ko ay wala na yung bata. Nagaya na akong umuwi at nagulat ako sa sinabi ng best friend ko. May pasa ako sa braso. Pag uwi ko nag-decide ako na puntahan ang mini office ng daddy ko sa bahay. Wala namang tao yung kasambahay lang namin.
Niyaya ko yung barkada ko na tumambay. Low battery yung phone ko. Ikakabit ko sana yung charger nang may napansin akong lumang box. Binuksan ko. May mga old pictures. May nakita akong picture ng batang nakasuot ng white dress. Sa likod nakalagay yung pangalan niya, Charlie Ray. Tapos yung school at date ng first communion. Kapangalan ko siya. Bagay na kinalito ko. Kung ano ba siya sa pamilya ko. Sino ba talaga siya? Siya ba yung bata sa panaginip ko? Sino ba talaga ako? Bakit hiniwalay ako sa pamilya ko noong bata pa ako? Hindi ko talaga matandaan na nakilala ko yung batang yon. This time, hinihintay ko na lamang yung daddy kong umuwi. Gusto kong malaman yung totoo. But unfortunately, ay bigo ulit akong malaman ang katotohanan. Kaya buong buhay ko ay maraming katanungan ang gumugulo noon sa isipan ko. Batang babae na hindi ko naman kilala pero sinisisi ako. Gusto kong malaman ang totoo. Sino ba ako? Ano ba talaga ang totoo sa pagkatao ko? Mga tanong na gusto kong malaman dati para matigil yung mga nakakatakot na panaginip ko. Pero ngayon nalaman ko na masakit pala. Hanggang isang gabi na naginip na naman ako. Siya ulit umiiyak. Nakatingin siya sa akin pero hindi nagsasalita. Gusto ko siyang kausapin sa panaginip ko pero natatakot ako. Narinig ko yung sinabi niya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Nung hahawakan ko siya, hindi ako makahinga hanggang magising na ako. 3 days after nagkaroon ng sleepover ang mga kaibigan ko sa bahay namin. Pumayag naman noon sina Lola at Papa. Basta wag lang kaming maingay kapag gabi. So yun na nga papadudot, dumating na yung mga kaibigan kong sina Julie and Angelica. At nagmamadali kaming nagprepare para sa sleepover namin. Nung inutusan ako ng isa kong kaklase na si Julie na kuhain ang maraming snacks, sa isa niyang maleta ay dali-dali kong kinuha ito kaagad dahil gutom na rin ako noon. Nung kinuha ko ito ay nalaglag yung isa kong libro mula sa shelf ko. Hindi ko alam kung bakit dahil sa kama ko lang naman kinuha ang maleta ni Julie. Hindi ko na lamang ito pinansin at inayos ko na lamang ito. Pagkapunta ko ng living room ay nakita ko sila doon. Sina Julie ay nanonood ng TV habang si Angelica ay bumaba para kumain ng kanyang buong cup noodles. Tulog na sina Papa at mga kapatid ko ng panahong yon. Kaya solong-solo namin ang baba. Samantala tumabi ako noon kay Angelica at nagluto ako noon ng Korean noodles. Tapos noon ay nagkwentuhan kami habang kumakain. Masaya siya kasama dahil ka-humor ko din siya at mabait siya. Pagkatapos manood ni Julie ng TV ay bumalik na kami sa kwarto namin. Nasa dulo ako ng kutsyon. Hindi muna kami natulog at nanood kami ng Korean drama sa cellphone ni Angelica na nakakonekta sa projector kaya malaki ang view namin. Siguro ay nakalimang episodes kami bago dinalaw ng antok ang dalawa kong kasama. Noong sinubukan ko na ipikit ang mga mata ko ay hindi ko talaga kayang matulog. Parang sinasabi ng utak ko na huwag muna akong matulog kasi hindi pa ako inaantok. Habang natutulog ang dalawa ay napalingon ako sa bandang pinto ng kwarto ko. At doon muli kong nakita ang batang babae. But this time, namumula ang kanyang mga mata. Kinilabutan ako noon at nagsabi ako ng dasal. Pero hindi gumalaw ang batang babae at patuloy lamang ito sa pagtitig sa akin. Dahil sa galit ko ay naisipan kong hagisan siya ng unan. Bigla naman itong nawala. Pero hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagising ang katabi kong si Angelica na nakabukas ang third eye at sinabi niya sa akin na kanina pa daw siya na may nakikitang batang babae sa kwarto ko.
Dahil dito, nilakasan ko ang loob ko at nagtanong ako sa lola ko. Bakit hindi ko maramdaman na part ako ng family? Hindi siya sumagot. Kinuha ko yung lumang box para ipakita sa daddy ko. Nung nakita niya yung picture ng batay, naiyak siya. Pinalis niya ako sa harapan niya. Umamin yung tita ko, yung batang babae na nasa picture ay bunsong anak ng daddy ko. Yung anak na pinakamamahal niya. Yung anak niya na namatay sa mismong araw na pinanganak ako. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi ako matanggap ng tatay ko. Bakit hindi ako pinakilala ng mga kapatid ko. Anak ako sa labas. Iniwan ako ng nanay ko at napilitan lamang akong kunin ng daddy ko. Kasalanan ko pala talaga. Kung hindi ako pinanganak, hindi siya mamamatay. Hindi siya masasagasaan kung nakapunta lang yung daddy ko sa araw ng komunyon niya. Kaya pala galit siya sa akin. Kaya pala hindi ako mahal ng sarili kong tatay kasi naaalala niya na ako yung dahilan kung bakit nawala yung anak na mahal niya. Ipinangalan ako sa kanya ng lola namin para hindi siya mawala sa alaala ng mag-anak. Kaya pala pakiramdam ko ay hindi ako parte ng pamilya. May kulang sa pagkatao ko. Kasalanan ko pala talaga. March 5 na panaginipan ko siya. Sa school building namin, pababa ako ng hagdan. May nakaputing parang gown na damit. Babae tapos may kabaong sa labas ng building. Umupo daw ako sa hagdan. Kasi may manang na nakaupo. Tinanong ko siya ano pong meron sa labas. Hindi siya sumagot hanggang mapansin ko na may bata sa tabi ko. Tinanong ko siya kahit nakatalikod siya sa akin. Anong meron sa labas? Bakit may kabaong? Nung humarap siya ay nakita ko ang mukha niya. Bagay na kinatakutan ko sa buong buhay ko. Yung batang babae, ibinulong niya sa akin na huwag kang mag-alala. Ikaw na ang susunod na mamamatay. Papadudot. Pinilit ko nang kalimutan yon kasi ayaw ko na sanang maalala. Pero noong Sabado ng gabi na naginip ako, super weird. Nasa isang butika daw ako. Tapos ang daming pregnancy test kit. Yung nakadisplay sa harapan ko. Masaya pa nga ako sa panaginip ko habang pumipili nang makita ko yung batang babae. Maputi siya, mahaba ang buhok hanggang balikat. Lumapit siya sa akin tapos hinawakan yung tiyan ko. Habang ako ay nakatayo lamang. Yung paghawak niya sa akin ang init-init nung pakiramdam. Mabubuntis ka ng boyfriend mo? Sabi ng batang babae sa akin. Natigilan ako kasi kakasagot ko lang noon kay Jency bilang boyfriend ko. Si Jency ay kaklase ko na may pagka-nerd at nagmula sa kilalang pamilya sa Batanes. At nung time na sinagot ko siya, may nangyari sa amin. Oo, sinuko ko kaagad ang virginity ko sa kanya kahit nakakasagot ko lang noon sa kanya. Mabalik tayo sa kwento. Pagkatapos ng panaginip kong yon, 12:35 a.m., bigla akong nagising. Una kong naramdaman yung tiyan ko. Sobrang hapdi. 15 minutes tumagal yung sakit na nararamdaman ko. Tatawagan ko sana yung boyfriend ko kaso naisip ko na pagod siya. Kinalimutan ko na ng umaga yung nangyari sa akin. Wala na rin akong pinagkwentuhan ng panaginip ko. Kinabukasan mag-isa ko sa bahay, wala yung kuya ko. Wala yung lola ko, sinama niya yung kasambahay sa bus ko. No choice ako kundi ang matulog ng mag-isa. 10:30 p.m, hindi ko makontak yung boyfriend ko. Kaya sa inis ko ay sumama ako sa mga barkada ko. Tumambay sa bahay ng kaibigan namin na malapit lang din sa amin. Dahil katapat ng bahay ni Lola yung bahay ng tita ko, tumakas ako para hindi makita na aalis ako. 1 a.m. na nang makauwi ako sa amin. Pinatay ko na yung mga ilaw sa sala tapos natulog na ako. Nanaginip ulit ako. Ang dilim, tapos parang may tubig
may hawak akong baby at sinusundan ko yung batang babae na galit sa akin. Sinusundan ko lang siya tapos sabi niya, "Mamili ka, sinong uunahin mo? Ako o yung baby?" Sumunod pa rin ako sa kanya hanggang may isang kwarto na pinasukan siya. Ayoko nang sumunod nang bigla siyang sumigaw na, "Mamamatay ka o yung batang hawak mo?" Hanggang magising ako kasi kinakatok yung pintuan. Ayoko sanang gumising kasi gusto kong siyang kausapin sa panaginip. Nang buksan ko yung pintuan, tita ko pala yung kumakatok. Sabi niya itanghali na pero hindi pa ako gising. Pinagalitan pa ako ng tita ko kasi 12 AM na daw ng gabi pero nagigitara pa raw ako. Sinaksak ko pa raw sa amplifier. Pinuntahan daw ako ng tita ko para pagalitan. Sabi niya ay nakita niya ako na nagigitara nakatalikod. Sinasabihan daw niya ako pero hindi ako nakikinig. Hanggang sa bumalik siya sa kanila na nagtataka kasi inulit ko na naman at nilakasan ko pa yung volume. Hindi ako makasagot sa takot kasi 1 AM na akong umuwi kaya imposibleng ako ang nakita niya sa bahay ng 12 AM. Samantala palaging sa panaginip ko nagpapakita ang batang babae. Galit. Umiiyak. Tulad ng dati sinisisi niya ako sa pagkamatay niya. Pinipilit niya akong sakalin pero nagdarasal ako na magising na. Every time na nagigising ako ay hindi ako makahinga. Napapaisip ako kasi bakit ako pa yung nabuhay. Siya yung patay pero siya pa rin yung mahal. Buhay ako pero para sa pamilya ko. Hindi nila ako kailangan. Mahirap palang kakumpetensya yung patay. Hanggang sa isang araw, nakita ko yung tunay kong nanay dahil sa Facebook. May pamilya na siya at masaya. Nagkita kami ng patago. Masayang masaya ako kasi nakayakap ko yung nanay ko. Sabi niya hindi niya alam nakabit siya ng tatay ko kasi 18 years old lamang siya noong magsama sila. Nalaman na lang niyang namatay yung anak ng daddy ko nung sinugod siya ng legal wife ni daddy sa ospital ilang araw nang ipanganak ako. 3 days after, tinext ako ng asawa ng nanay ko. Na ospital daw kasi muntik nang atakihin sa puso. Dinalaw ko si mama pero tinaboy niya ako. Iyak ako ng iyak. Sabi niya may nagpapakita sa kanyang batang babae na kahawig ko. Parang baliw si mama nung time na yon. Binubulungan daw siya. Napapatayin siya. Pinapalis ako ni mama. Ayaw niya akong makita. Bago ako umalis ng ospital, nagpakita ang batang babae at nakangiti. Alam ko na siya yung gumawa noon kay mama. After a month, my mom passed away. Kinuha niya yung bagay na alam niya na mahalaga sa akin. Hanggang sa isang araw, nagkwekwentuhan kami ng boyfriend ko nang mapag-usapan namin yung batang babae na nagpapakita sa akin. Ang sabi sa akin ni Jency, baka kaya raw ako ginugulo noon kasi naroon pa raw ako sa bahay ng tatay ko. Subukan ko raw lumayo at maging independent. Baka kasi galit daw ang kapatid ko dahil sinusuportahan pa raw ako ng aking ama. Baka daw ang gusto ng kapatid ko ay umalis na ako sa buhay ng pamilya niya at mamuhay na ako ng mag-isa. At yun na nga papadudot, gano'n na lamang ang ginawa ko. Lumayas na ako kina papa at nakipagsapalaran ako sa buhay. Tumira ako sa pamilya ni Jency noong una pero umalis din ako kasi ayaw kong maging pabigat. Nagpalaboy-laboy ako kung kani-kanino akong kaibigan nakitulog. Buti na lang, yung asawa ng mama ko nag-offer na tulungan ako. Mayroong paupahan kasi itong 6 na apartment sa isang compound na pinatira niya ako sa isa sa mga units noon. Hindi nagtagal ay nakahanap din ako ng trabaho sa isang restaurant sa Basco
Kaya nagkaroon ako ng kabuhayan at napag-aral ko ang sarili ko. At sa mga araw na tumatayo ako sa sarili kong mga paa, hindi na nagpakita o nagparamdam pa sa akin ang batang babae. Tama si Jency. Matatahimik lang ang batang babaeng yon kung aalis na ako ng tuluyan sa buhay ng aking ama. Hindi ko na rin nilabanan yung batang babae kasi hindi rin naman ako masaya sa piling ng ama ko in the first place. Kaya wala akong panghihinayang kung lumayas man ako sa amin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagli-live-in na kami ng boyfriend kong si Jency at may isa na kaming anak. Dito pa rin kami nakatira sa Basco, Batanes. Sa kabilang banda, tinanggal ko na ang komunikasyon ko sa aking ama. Pero paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin ako sa lagay niya at mga kapatid ko. Ayos naman ang buhay nila. Gusto ko sanang dalawin si Papa, kaso'y naisip ko na wag na lang dahil siguradong magagalit na naman yung kapatid kong nagmumulto. Papa Dudut, ganito man ang kinahinatnan ng buhay ko. Masaya pa rin ako kasi kasama ko si Jency at ang anak namin. Silang dalawa lamang ang kumukumpleto sa buhay ko ngayon. Wala na akong mahihiling pa, maliban na lang siguro sa good health. Kung sa relasyon namin ang pag-uusapan, mahal na mahal ako ni Jency kahit na may mga tutol sa pagsasama namin. At nangungutya doon ay ang mga magulang niya. Pero saka ko na lang ikikwento yon kapag may lakas na ako ng loob na i-share sa inyo yon. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Charlie. Maraming salamat, Charlie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Naintindihan namin ang sitwasyon mo kung mas pinili mong umalis sa poder ng iyong ama. Bukod kasi sa ayaw kang patahimikin ng multo ng nakaraan, hindi ka rin naman masaya sa piling ng iyong ama na ang pagtrato sa iyo ay parang hindi tunay na anak. Tamang yung ginawa na bumangon ka at tumayo sa sarili mong mga paa at hindi na umasa kanino man. Tingnan mo naman ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos at ibinigay niya sa iyo sina Jency at anak mo para makasama mo habang buhay. Sila ang tunay mong kaligayahan, Charlie.